Pag-usapan natin ang mga katanungang mga kabrid na naniniwala ka ba mga kabrid sa sa sinasabi nilang sinyaladong manok mga kabrid? Mga bagay na hindi may palawanag ng ilan, mga bagay na pinapaniwalaan ng ilan sa pagdating sa pag-aalaga ng manok at sa mga exam and din ng mga laro sayaw ng mga manok nila mga kabrid. So let's go, mag-intro muna tayo mga kabrid. Nga mga kabrid, magandang araw, magandang paglalathala na naman sa ating munting manukan o pag-aalaga ng manok mga kabrid. Ang pag-uusapan natin ngayon mga kabrid ay video tungkol sa mga pinaniniwalaang sinyaladong manok o mga manok na may kakaibang postura o hindi pangkaraniwan sa mga natural na manok. Mga manok na may kakaibang galaw o sayaw o mga manok na hindi sa kanila normal ang kanilang pinapakita mga kabrid. So tara, samahan niyo ako. May kunti akong i-share sa inyo na kahit papaano mga kabrid, pinaniniwalaan ko siya dahil isa yan sa mga tinuro sa akin ng mga matatanda noon, yung mga kwentong sabi ng lolo ko, mga ganun ba mga kabrid. So pakitaan ko kayo ng kunti nating mga manok na may kunting kakaibang at hindi pangkaraniwang kalagayan na tinatawag ng mga matatanda na sinyaladong manok mga kabrid. So tara, simulan na natin mga kabrid. Mga kabrid, ipakita ko po sa inyo ang isang manok na para sa akin na isang sinyaladong manok mga kabrid. Ang tawag po ng sinyal ng manok na ito ay barinahan mga kabrid. So barinahan siya kasi minsan mayroon siyang balahibo or pakpak or something na pilipit mga kabrid. Minsan sa pakpak sila makikita, minsan sa buntot mga kabrid. So ito mga kabrid, dalawa ito. Yung isa sinibalang, yung hindi ko pa yun alam, yung ganung kasi hindi ko pa siya alam. Binubunot ko siya ng binubunot kasi siya, parang barina, pulupot siya, pulupot. So yung isa hindi na bumalik. Ito panay balik talaga nito mga kabrid. So yan mga kabrid, ayan yung pakpak niya. Ayan siya kabrid, pulupot. Ayan pabarina, pabarinang pakpak. Dalawa yan kabrid. Ayan pabarina yung pakpak niya. Teka lang close up natin yan. Ayan yung pakpak niya pabarina. Yung isa nakausli yan, barin. Dalawa yan kabrid. Binunot ko yung isa, patubo pa lang. Lagi kong binubunot yan. Ganyan palagi ang tubo. So isa sang red kill sa mga kabrid. Yan, pang 3 taon siguro, 3 kalahati na pag-inbreed natin. May lumabas na ganyan mga kabrid. Isa sang red kill, so na puti ang paa, itim ang tahid mga kabrid. Ito ay 2 taon na kabrid. 2 taon siya. Hindi siya yung tipong mahilig pumorma or malusog talaga na manok na sinasabi, yung posturado. Hindi siya yung tipong ganun mga kabrid. Isa siyang mahihain na manok mga kabrid. Medyo mahihain siya na manok. So ang sinyal na ito mga kabrid, sinasabi nila isa hindi pangkaraniwan. Mayroon siyang angking taglay na kagalingang sayaw na talagang magdudumina siya sa mga kaibigan nating manok mga kabrid pagdating sa kahit siya yung kabaliktaran kabrid. Pag siya ay medyo suwangit ang itsura, pagdating naman sa sayaw mga kabrid, iba naman ang niya. Na siya kasi 2 taon na siya kabrid So ayan wala namang hindi ako marunong sa sa kaliskis mga kabrid masyado. So ayan yung kaliskis niya. Tapos yung niya umaangat. Yung kanyang kaliskis kabrid, umaangat, medyo bukol na bukol siya. Ayun yung sinasabi nilang kaliskis ng buhaya mga kabrid. So isa ito sa pinapaniwalaan kong sinyaladong manok mga kabrid. So ang sayaw nito mga kabrid is lagi kong nasa blue up nakalagay. So paiba-iba yung sayaw niya mga kabrid, depende sa hindi ko pa siya sinubukang pasayawin sa malayo mga kabrid. So ito ay isang alaga natin. For breeding lang ito and for alaga lang siya mga kabrid. So ayan, dako na tayo sa pangalawang kabrid. So ito naman mga kabrid, isa ito sa pinapaniwalaan ko mga kabrid na isa siyang sinyaladong manok mga kabrid. Isa siyang sinyaladong manok. So naging sinyalado siya sa akin mga kabrid dahil nung yung pinapalaki ko siya, 2 taon na rin to sa mga kabrid. Pinapalaki ko siya mga kabrid. Ang pagtubo ng kanyang tahid ay hindi normal. Magkasing laki yung tahid tsaka yung paa niya mga kabrid. Ayan ang laki ng tahid niyan.
ang sabi na nga, syempre yung ninuno natin, yung nagturo natin sa pag-aalaga ng manok, yun daw ang kailangan hanapin natin na hanapin na klase ng manok daw, yung magkasing laki yung tahid tsaka yung paa. Dahil po napakalakas daw po mamalo ng ganong klase nga alagang manok mga kabrid. Ang sabi na nga natin yung mga paniniwala natin, ito pasa-pasa lang din. So minsan kasi mga kabrid ang ganong sinyal-sinyal na sinasabi ay may binabahayan din yan. Mayroong taong sa sinyal na yun is talagang hindi swerte, malas sila. So meron na pag mayroon siyang manok na ganun ay talagang kumpiyansado siya at alagang-alaga niya talaga ang mga ganong manok. So ito mga kabrid, naisali natin siya, hindi siya nagsugat, hindi siya nagkagasgas na ano natin. So maayos ang pinakita niya, nasa blue up. Kung gusto niyo makita yung sayaw niya doon sa malaking sayawan mga kabrid, sa bitas, sa blue up lang. Same lang naman ang pangalan ng white tsaka sa blue up mga kabrid. So ano siya kabrid, ang dami kong dinanas dito mga kabrid. Meron siyang pagkakataon na ganyan, no, aabutin ko siya kasi ito physical chicken. Inano niya yung kamay ko yung naugatan, tapos biglang moment na nabalda siya mga kabrid, na ano yung kamay ko na hindi nakagalaw. So meron siyang ganun. Tapos yung pangalawa niya mga kabrid is grabe yun na pag siya yung hot na hot or pick na pick siya mga kabrid. Meron siyang mga ginagawang hindi pangkaraniwan mga kabrid. Nung pinasayaw ko siya kabrid, yan pinasayaw ko yan, siya nakatalumpo nakadisgrasya siya. So medyo may hindi pangkaraniwang galaw ang ganitong klaseng manok mga kabrid, which is pinapaniwalaan ko na isa siyang kasama siya sa isang sinyaladong manok mga kabrid. So maliit pa to mga kabrid, binablog ko na siya na isa siyang sinyaladong manok. Yung pagka-stag niya pa lang 3 months old, 4 months old, pagtubo ng tahid, nagtaka ako kasi ang laki ng tahid niya. So noon pa sinasabi ko na siyang sinyalado siyang manok. So puti ang tahid niya noon, nagpalit na. Kasi minsan ang kumuna sinyal ng manok na pinapaniwalaan ng ilan is yung baliktaran ang kulay. Kung ano yung kulay ng paa, baliktad ang kulay ng tahid. So dati puti yung tahid niyan, puti ang tahid, tapos ngayon nagkaroon na ng itim kabrid. So maano pa rin siya, mapusyaw. So tara, magdako tayo sa isa kong ipapakita mga kabrid na pinapaniwalaan ko. So isa ito mga kabrid sa pinapaniwalaan kong sinyaladong manok. Ito paniniwala ko lang din mga kabrid It's either nakakatawa ito siya dahil syempre pang sinaunang paniniwala pa rin ito. Wala na, makabago na tayo, pero hindi naman kawalan or wala namang kabawasan sa atin kung naniniwala pa rin tayo sa doon. Ang ginagawa lang natin is sarili lang naman natin. So sinasabi ko ito mga kabrid para kahit papano dagdag kasi sa kasipagan na atin na mayroon tayong mga ganitong nakikitang manok, dagdag sa obserbasyon natin na ano kaya yung mga bumbin ng ganitong klaseng manok na mayroong mga sinyaladong manok. So isa ito, ipakita ko sa inyo. Ayan yung tenga niya kabrid, puti, pero hindi pangkaraniwan mga kabrid na ang tenga niya dikit na dikit tsaka bilog na bilog. Ika lang, i-focus ko bilog na bilog ang tinga niya, tapos puting puti. Ayan, bilog na bilog yan. Yan ang tinatawag na perlasan mga kabrid. Isang sinyaladong manok na perlasan, bilog na bilog yan, tsaka dikit na dikit. Parang siya, hindi kagaya nito kabrid iba yung niya. Ayan hindi naman yan puti. Yun talaga tamo kabrid, puting puti yung tinga niya, tapos bilog na bilog. Ayan, ang tawag dyan sa sinyal is perlasan. So hindi yan pangkaraniwan mga kabrid sa mga manok mga kabrid. May papakita pa ako sa inyo hindi pangkaraniwan sa mga alaga kong manok. So ito mga kabrid, ipakita ko sa inyo Ayan kabrid. Ayan, iya siyang pumpkin ang kulay, pero galing to sa cross na Boston Roundhead tsaka Milsim's Black. Kaya parang siya, Boston Black na sinasabi kasi may kapatid yun, ayun Boston na Boston. So ang kakaiba sa kanya kabrid, ang kakaiba sa kanya is magkaiba ang kulay ng tahid. Pakita ko sa inyo yung puti Ayan yung puti kabrid, yan ang puti niya, puti yung kulay na tahid mo, puti siya, yellow. Ang isa niyan kabrid na tahid, ito
Yung sa kanan niya, ay yung sa kaliwa niya kulay itim. Ayan o, kulay itim ang tahid niya, kabrid. Magkaiba yung tahid niya. Tsaka may kakaiba siyang pag-uugali, kabrid. Bigla siyang, hindi siya yung tipong consistent sa pag-uugali. Kala mo okay na, kala mo mabait na. Bigla siyang nagano. Pabago-bago siya ng ano. Itong mga manok, pag mabait na, okay na. Hawak-hawakan na. Pero siya, bigla siyang pabago-bago. Kaya hindi ako kampante. May mga manok, kabrid, na may kanya-kanyang pag-uugali. Ito naman ang ugali nito, kabrid. Kaya hindi ko siya inaalis dyan. Kasi hawakan mo, nahawakan. Siyempre, kampante ka na, nahawakan. Pag hawak mo ulit, bigla namang sus, Mariosep, biglang hindi siya stable. Ang pag-uugali niya, ang layo doon sa iba. Bigla siyang pabago-bago ng may saltik, may tupak, may krung-krung ba. So, ganun. Tapos, tara mga kabrid, may pakita pa ko sa iyo isa. Ito, kabrid, ipakita ko sa inyo yung isa. Ito, isa ng last na palahi. Pero pangalawa na ito sa aking mga alaga, mga kabrid. Sinasabi ko siyang sinyalado dahil mayroon siyang 7 bakod na kaliskis, mga kabrid. So, para siyang bulaklak na nakatapat dun sa parehas kaliwaan at kabilaan na tahig. So, itapat ko yung hindi nyo makita yan. So, hindi naman natin pwedeng hawakan, mga kabrid. Kabilaan siyang 7 bakod, mga kabrid. Ang tawag nila sa English nito is 7-star general. 7 bakod siya na kaliskis kasi parang may bulaklak siyang kaliskis na nakatapat sa tahid, kabrid. 2 kabilaan siya, kabrid. Ayan o. Ang ganda tingnan, kabrid, kasi parang drenowing siya. Drenowing siyang saktong-sakto. Maganda siyang tingnan kasi parang may bulaklak dun sa na nasusundan mo talaga. Ang ganda ng pagkabulaklak niya. Pare-parehas ang itsura, parehas-parehas magkalalaki. Tapos 7 yung paikot na bilog dun sa bilog naman na isa. So parang bulaklak. So ang tawag nila is sinyaladong 7 bakod sa kaliskis. Marami ang klase, kabrid, ng mga sinyalis. May sinyalis sa buwan, may sinyalis sa bakal. Yung tipong pag nagkaroon na ng bakal ang paa nila, bigla silang nagbabago ng laro. Mayroon namang sinyal na paras ng payungan. Yung buli ko na isa doon, payungan siya, na kailangan lang ilaro mo siya tanghaling tapat kasi doon lang talaga siya nakakapag-perform ng maayos. Meron akong diyan payungan na dahil sa sobrang papunta doon sa batok niya ang kanyang buntot, kinakain niya na. So i-breed ko nga yun, pararamihin natin yung ganong klase kasi. So ito, mga kabrid, maraming salamat sa mga patuloy niyong pagsabay dyan sa aking munting paglalathala. Ang tema nga natin is yung paniniwala. Ganun lang, hanggang dito na lang, mga kabrid, ang munti nating paglalathala. Naway pong nabigyan ko kayo ng kahit kunting kalikutan sa pag-iisip or mga katanungan. God bless po sa inyo, mga kabrid. God bless po.